Noong umaga ng December 10, 1968, apat na empleyado ng sangay ng Nihon Trust Bank ang nagdadala ng humigit kumulang 300 million yen. Sa trunk ng kotse ng kumpanya ng Nissan Cedric. Ang mga kahon ng metal ay naglalaman ng mga bonus para sa mga empleyado ng pabrika ng Fuchu Toshiba. Isang naka-uniforme na pulis na nakamotorsiklo ang umarang sa daanan ng kotse, 200 metro na lamang sana sila mula sa kanilang destinasyon, sa isang kalye malapit sa Tokyo Fuchu Prison. At ipinaalam ng opisyal ng pulisya sa mga empleyado na ang bahay ng kanilang manager ay nawasak ng isang pagsabog, at maraming sugatan at namatay. At isang babala ang natanggap na may nakatanim na pampasabog sa kanilang sinasakyan na kotse. Pagkalabas ng apat na empleyado sa sasakyan, gumapang ang pulis sa ilalim ng sasakyan upang inspeksyonin. Ilang sandali pa, gumulong siya palabas at sumisigaw na sasabog na ang sasakyan, at lumitaw ang makapal na usok at apoy sa ilalim ng sasakyan, at sinabihan ng pulis na magtago kayo. Pagkaraan ng ilang minuto at walang naman nangyaring pagsabog. Pagkawala ng makapal na usok, nawala na ang sasakyan at nawala na rin ang pulis. Sa mga oras na iyon, gulong-gulo sila sa pangyayari. Kaya dali-dali nilang tinawagan ang manager ng bangko upang kumustahin. At sinabi ng manager ng bangko ay okay naman siya at walang naman nangyaring pagsabog. At dito nila nalaman na isang pala itong modus na tatatak sa buong Japan. Bago mangyari ang modus ay marami ng death threat na natatanggap ang manager mula sa hindi kilalang tao. At ito pala ay kasama sa plano para sa operasyon na iyon. Agad nagkaroon ng investigasyon sa pangyayaring pagnanakaw. Maraming naiwan na ebidensya sa crime scene tulad ng isang warning flare na siyang ginamit ng suspect upang magkaroon ng usok tulad ng isang dinamita. Ayon sa balita, humigit sa 120 na ebidensya ang nakalap at sapat na daw iyon para malaman ang suspect. Pero kakaiba ang suspect na ito, lahat ng ebidensya ay sinadya niyang iwan sa crime scene para lituhin ang mga pulis sa kanilang investigasyon para hindi siya mahuli. Matapos ang ilang linggo nakakuha ang mga pulis ng impormasyon na pwedeng makapagturo sa salarin. Nalaman nila na dinala ng salarin ang company car sa kalapit na park at inilipat ang mga kahon na may laman na pera sa isa pang nakaw na sasakyan. Subalit ito lang ang napag-alaman ng mga awtoridad, ang konting ebidensyang ito at isang black and white na sketch ang tanging hawak nila. Ang unang suspect nila ay isang 19 anyos na lalaki, anak ng isang pulis, ang pinaghihinalaan pagkatapos lamang ng pagnanakaw. Pero bago pa lumago ang investigasyon sa binata, namatay siya sa pagkalaso ng potassium cyanide noong December 15, 1968. Ayon sa mga balita, suicide ang naganap na pagkamatay ng binata. At nakasaad sa official record niya na talagang inosente siya dahil hindi nila natagpuan ang pera sa kanilang bahay noon siya ay namatay. Isang napakalaking investigasyon ng pulisya ang inilunsad, at pinakalat ang sketch ng mukha niya sa buong Japan. Kasama sa listahan ng mga sospek ang 110,000 sospek na tinignan ng mga awtoridad, at umabot din sa 170,000 na pulis ang lumahok sa investigasyon, ang pinakamalaking investigasyon sa kasaysayan ng Japan. At 6 na milyong fingerprint sa file ang inihambing ng paisa-isa, gayunpaman walang nakitang tugma sa fingerprint ng sospek. Noong December 12, 1969, isang 26 anyos na lalaki ang pinaghihinalaan ng Mainichi Shimbun, isa sa mga sikat na newspaper sa panahon iyon. Siya ay inaresto pero di nagtagal ay pinalaya din nila ito. Dahil napag-alam nag-proctored siya para sa exam noong nangyari ang pagnanakaw. At ang panghuling suspect na tinignan nila, ang isang kaibigan ng 19-year-old na suspect na nagpakamatay, at ito ay inaresto sa walang kaugnayang kaso noong November 15, 1975, bago ang batas ng mga limitasyon. Malaki ang kanyang pera at pinaghihinalaan ang pagnanakaw. Siya ay 18 taong gulang nang mangyari ang pagnanakaw. Humingi ng paliwanag sa kanya ang mga pulis sa malaking halaga ng pera, ngunit hindi siya kumibo at hindi nila napatunayan na ang kanyang pera ay hindi galing sa pagnanakaw, at wala rin silang sapat na ebidensya laban sa kanya. Matapos ang isang buwan lumampas na sa statute of limitation ng krimen, ang ibig sabihin nito ay hindi na mahuhuli ang salarin sa kanyang nagawang krimen. Kahit malaman pa ng awtoridad ang kanyang buong pagkatao, gayunpaman wala pa rin nakakaalam ang gumawa sa malaking bank heist na iyon, noong December 10, 1968.